Tayo po'y magsimula na sa ating service na ito. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning, O God. Thank you, Jesus, sapagkat panibagong araw na naman, Panginoon, na kami yung pinagpala at binuburan, Lord God. Thank you for this season, Lord. And we will continue to lift up your name, to worship you, O God. And Panginoon, maraming salamat dahil alam po namin na pinagpatagumpay niyo na po, Panginoon, ang service na ito, Lord God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God, for you have already blessed us, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kami yung pinagpalan at pinaburan. Kami ay malakas, malusog, masigla, pinagpala at pinaburan at mabubuhay ng mahaba, Panginoon. Salamat, Lord God, sa bawat taong tatayo sa harap na ito, Lord God. Tunay nga, Lord God, that you have already anointed them, O God. Hallelujah, Jesus. Nagagala kami, Panginoon, na purihin ka, sambahin ka, Panginoon, sa umaga na ito. Kaya sige po, samahan niyo po kami sa umaga na ito na magpuri sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Di po, palakpakan mo natin ang Panginoon. Sige po, let's sing. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. I've tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, I'll vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. So come on, let's thank the Lord. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in a wind. So long to my old friends, burden and bitterness, you can just keep them moving. No, you ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found its way back. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hell lost another one. I am free, I am free, I am free. Hell lost another one. I am free, oh I am free, I am free. Let's declare, hell lost another one. I am free, I am free, I am free. Hell lost another one. I am free, oh I am free, I am free. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he
change my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Get up, get up, get up. I thank God. Oh, thank you, Jesus. Oh, purihin ka, dakilang tao Diyos. Oh, I thank you, Jesus. Thank you, Lord God, for you are our living hope. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah, Jesus. Sige po, let's continue to sing. Hallelujah. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What a heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross is spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Oh, hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Come on, church. And out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Let's sing the song again. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Come on! And out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Oh, Jesus, yours is the victory.
Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. You're my living hope. You're my living hope. 'Cause you're worthy. 'Cause you're worthy. Yes, Jesus. You're worthy of it all. You're worthy of it all. Sing. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb. Let's sing. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. God, you deserve the glory. Yeah. You're worthy of it all. So like you, you're worthy of it all. Jesus, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. See, let's worship the Lord. You're worthy. You're worthy, Lord. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Lift up your worship. Hallelujah. Oh. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Come on, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day.
Sino po dito yung naniniwala na the name of Jesus is power. The name of Jesus is healing. And if you believe that tonight, samahan niyo po kaming umawit, samahan niyo po kaming magdeklara ng pangalan ng Panginoong Jesus ay may kagalingan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa Kanyang katagumpayan. And whatever battles we are facing right now, just know na kasama natin ang Panginoon and we are already victorious. Amen po ba? So let's declare this song today. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Let's speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Let's declare. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. That's it. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Come on. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Let's sing the song again. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Come on, church. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout the name of Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Oh, let's shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Once again, church, let's shout the name. Shout Jesus from
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your name. So let's speak the name of Jesus. Ibuka po natin ang ating mga bibig at purihin natin ang ating Diyos na buhay. Your name. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Thank you, Jesus. Oh, God. Sige po palakpakan natin ng Panginoon. Bigay natin ang ating pinakamalakas na papuri at pagsamba. Hallelujah, Jesus. Shout, Amen. Hallelujah. Sa'yo lamang lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. In Jesus' name pray. Amen. Amen. And amen. Okay. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Wala pong ibang pangalan higit sa anumang pangalan na binigay na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang tanging pangalan lamang po ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Tayo pinagpupuri sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay patuloy na siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Tayo ay niligtas ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan. At hindi lang po tayo iniligtas ng Panginoon, kundi dinala tayo ng Panginoon sa mga season ng buhay natin na ni minsan hindi po tayo iniiwanan, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Sino po sa inyo naniniwala doon? Say amen. At sa oras na ito ay patuloy po natin pag-aaralan ang ating pong serye ng ating pag-aaral patungkol po doon sa ating topic na Your Next Season is Coming. Ito po ay pang-12 na topic. No? Lagi po natin pinag-aaralan at pinag-uusapan ang mga bagay patungkol sa mga season na ginagawa ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Today we are going to talk about Solomon. No?
Si Solomon po ay ito po ay son of David, anak po siya ni David. At titingnan po natin ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay po ni Solomon. The name Solomon comes from the Hebrew word Shelomo, no? Shelomo, which derives from the root word shalom. Ibig sabihin po ng shalom ay meaning po nito ay peace, wholeness, or well-being. No? Solomon simply means peaceful or man of peace. Yan po yung kahulugan ng Solomon. No? Sabi po sa 1 Chronicles 22 verse 9, this is what David said to Solomon. He was narrating to his son, God has said to him. No? Yun po yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Ito po yung sabi niya kay Solomon sa 1 Corinthians 22 verse 9. But you will have a son who will be a man of peace and rest, and it will be given him rest from all his enemies on every side. His name will be Solomon and will be grant Israel peace and quiet during his reign. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay mo po sa amin. Ang salita mo ay tanglaw sa landas na aming daraanan. Salamat po sa inyong presensya. Salamat po sa mga anak mo na narito, Lord God. Salamat po sa all na narito, wonderful people na nandito, sa mga wonderful people na nanonood sa live stream. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na naglagay sa amin upang patuloy na marinig ang iyong salita. Sapagkat ang pagsamba ay buhay ng bawat isa na nakay Kristo. Yung pagsamba, pagpupuri, pag-attend at pakikinig ng iyong salita, Panginoon, ay buhay na namin, Lord God, sapagkat ikaw ang nabubuhay sa amin. Hindi mo po hinahayaan, Panginoon, na ang aming buhay ay mawaglit sa iyo, Diyos. Tinuturo mo sa amin na mahalaga ang ganitong gawain, na huwag kalitaan ang mga gawain na pagtitipon upang patuloy po naming makita at marinig ang iyong salita kung gaano kaganda ang iyong mensahe ng iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po sa iyo po aming papuri, pagdakila, pagluwalhati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat po sa Diyos. Sa mga nasa live stream, good morning po. Charito morning sa buhay po ng bawat isa. Nagkaroon po si Solomon ng 40 years na nag-reign po siya bilang hari ng Israel. At makikita po natin yung 40 taon ng kanyang paghahari ay peaceful years. No? Mapayapang mga taon ang kanyang pamumuno at yung po ay nangyari dahil nga po yung pangalan niya ay Solomon, ay pinangyari po ng Diyos na maranasan ng bayang Israel ang mapayapang taon, 40 taon na paghahari ni Haring Solomon. No? Sabi po, after Solomon was born, God sent Prophet Nathan. Si Prophet Nathan po ay nagbigay ng panibagong pangalan kay Solomon. Ang pangalawang pangalan ni Solomon ay si Jedidiah. No? Si Jedidiah, which means beloved of the Lord, as record doon po sa 2 Samuel chapter 12, 24 to 25. No? Kaya po, dalawang pangalan po ni Solomon. Isang Solomon at Jedidiah. Pag binasa po natin yan, pag nakita natin yung pangalang Jedidiah, si Solomon din po ang tinutukoy doon. No? Referring to one person po yon. Si Solomon, si Jedidiah, isa lang po yan. Pangalan po nila ay naging dalawa po ang pangalan ni Haring Solomon. Ang pangalan po Solomon ay Man of Peace. Pinapaalala ko po sa inyo na lagi po natin pinag-aaralan yung pong mga Bible character. Ngayon po ang nasa center stage ay si Haring Solomon. Noong nakaraan, sino po? Natandaan po ba niyan? Yung nakaraan, si Haring David. Yung pinag-aralan na natin nakaraan. Ngayon, si Solomon po ay anak ni David. Siya po ang humalili kay Haring David. No? Meron po tayong, nilalagay po natin siya, tinitingnan po natin ang pinakamahalagang bahagi ng transition ni Solomon from one season
to another season ng kanyang buhay at maaaring makita po natin at nangyayari din po sa buhay po natin yung nangyari sa buhay po ni Solomon at pwede nating i-apply ito sa ating mga buhay. No? Sapagkat ang nangyari po sa ating main character na si Solomon ay hindi po isolated cases, supported po ng maraming istorya sa Bible. Katulad po ng nangyari kay Solomon, hindi lang po para sa kanya yon. May mga istorya sa Bible at mga tao sa Bible na nangyari din po ito sa kanila. Kaya po, ang goal po ng seryeng ito ay i-discover, no? O i-highlight yung transition. Kasi ang atin pong serye po ay ano po pamagat? Your next season is coming. Yun po yung ating serye ng ating pinag-aaralan. Pinakita ko po sa inyo noong nakaraan, yung mga karakter po sa Bible, ito po yung tinatalakay, yung transition from one season to another, because we firmly believe that in Christ, your next season is coming. Tama po ba? Kay Kristo, your next season is coming. Sino po sa inyo naniniwala doon? Sabihin nga po natin, in Christ, my next season is coming. Okay, mag-start na po tayo. 3 things when grace finds you in the story of Solomon. No? Solomon, number 1. No? Let me share to you today 3 things na happens when grace finds you from the story of Solomon. Number 1, grace shows up in your limitation. Sino po sa inyo may limitation? No, meron tayong hindi nyo kaya. Meron po ba? O lahat ay kaya nyo? No? Wow. No? Lahat ang tao mayroong limitasyon. Wala hong taong walang limitasyon. No? May mga tao siguro, sabi lang po nila, alam nila ang lahat, pero hindi. No? Meron pong limitasyon ang tao. Nagpapakita po at nagpaparamdam at gumagawa pang biyaya ng Panginoon sa panahon na tayo po'y dumarating sa ating limitasyon. No? Sa panahon ng limitasyon ng buhay po natin, ang biyaya ng Diyos ay nariyan. Pinaniniwalaan po ng mga Hudyo, lalo na sa mga eksperto tulad po ni Josephus Thaddeus, isang pumosong scholar po ng Hudyo. Si Solomon daw po ay umupo bilang hari ng Israel nung siya po ay 12 years old. No? Kakaiba, no? Siguro, pag tinignan natin yung 12 years old, parang imposible na makapaghari siya ng 12 taon. Ang last stage po ng childhood ng mga Hudyo ay 12 years old. Pag nag-step na po ng 13 years, yung bata ay tinatawag po nila ito na po yung tinatawag na hindi na po siya childhood o siya po ay stage na po yun ng manhood. Pag tumungtong ng 13 years, manhood na po. Yung sa kultura po ng Israel, ay 13 years old, ay hindi na siya minor. Siya po ay adult na. Kaya si Solomon po, interesting po na ating po nakikita, na he was a child nung siya po ay umupo bilang ikatlong hari ng Israel. Ang una, si Saul, pangalawa si David, pangatlo ay si Solomon, 12 years old. Kaya childhood yung siya po ay umupo ay siya po ay bata pa. When Solomon was called to the throne, he humbly admitted, I am only a little child and do not know how to carry out my duty. Sabi po ni Haring Saul sa 1 King 3:7. Sabi niya rito, how to carry out my duty. Siya daw po ay bata pa, inamin po ni Batang Solomon na hindi po niya alam gampanan ang mga tungkulin bilang isang hari. Siya po ay ang pumalit doon sa kanyang ama na si David, nang siya po ay mamatay si David, siya po ang naging hari. At doon po sa tagpong ito, si Solomon ay wala pong experience. Kaya siya po ay aminado sa kanyang inexperience, hindi po siya nagpapanggap na alam niya ang lahat. Siya po ay aminado. Sino po sa inyo aminadong meron siyang hindi kaya? No? Yung meron kang limitasyon sa buhay mo. No? Ano ba ang karanasan ng 12 years old?
Kaya ba talaga na maghari ng isang 12 years old sa isang malaking bansang Israel? Wala. Mahirap po yun. Kaya siya po ay aminado. Pero ganun pa man, yung pong niloob po ng Diyos para kay Solomon na siya po'y maghari. Pero aminado po, inamin po ng bata, I do not know how to carry out my responsibility and even duties placed upon my shoulder. Sabi po ni Haring Solomon. But grace always begins where self-sufficiency ends. Kapag dumarating po sa dulo ng ating kawalan, no, na ating kakayanan, kung kulang po yung ating karanasan, kulang man yung ating talino, limitado man ang ating kakayanan, doon po pumapasok at nagpapakita at nagpaparamdam ang grasya ng Diyos. Tandaan po natin, sa panahon na may limitasyon tayo, hindi natin kaya. Ang ibig lang po ng Panginoon, umamin tayo, Lord, hindi ko po to kaya. Kapag inaamin po natin ang mga bagay na hindi natin kaya, pumapasok po ang biyaya ng Diyos. Doon palang gagalaw ang biyaya ng Diyos. No? Sabi po sa 1 King chapter 3 verse 9, mababasa po natin ito, no? Yung panalangin ni Haring Solomon. 1 King chapter 3 verse 9. Sabi po riyan, give me a heart so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong, for who by himself is able to govern these great peoples of yours. Ito po yung panalangin ni Haring Solomon na bigyan siya ng puso, no? Kung paano mag-govern, paano niya mapamahalaan ang bansang Israel. Basic po, no? Basic po sa isang pamumuno sa isang gobyerno ay yung to know what is right and wrong. Yun po yung basic na hiningi niya sa Diyos, na malaman niya at sa kanyang puso ay malaman niya kung ano ang tama at mali, no? No? Yung ganun din po yung difference ng tama at mali, no? Yan po ang tila, kung titingnan po natin, basic po yan sa isang pamumuno. Pero sa tingin po natin, parang sa panahon po natin ngayon ay hindi po yata nila alam kung ano ang tama at mali sa ating gobyerno. Magulo. Magulo ang ating gobyerno dahil kung minsan nagkakaroon po ng normal na mali at itinuturing na lang na ito'y tama, ito po'y maling pamumuno. Kasi nga sa panahon ngayon, ang pamamahala, hindi na alam kung ano ang tama at mali. Yung normal na mali, nagiging tama. Yung tama, nagiging mali. No? Nagkakaroon po ng problema. Ang tamang pamumuno ay meron po dapat na gulugod o backbone na may paninindigan. Pag isa kang lingkod ng bayan, dapat meron kang tamang paninindigan. Tulad ni Solomon, hiniling niya, kapag ako'y namuno, kailangan ko na ang karunungan kung ano, malaman ko ang ano tama at mali. No? Kung ano ang tama at mali. Ang tama ay tama, kung ang mali ay mali. No? Dapat wala pong sinisino, dapat wala pong kinikilingan, dapat wala pong piniproteksyonan, serbisyong totoo lamang. Ano? Dapat ganun. No? Kasi yun talaga, si Solomon ganun eh. Ayaw niyang, sa mura niyang edad, ay gusto niya na makapamuno siya ng tama. Mapamunuan niya ng tama. Kaya Lord, bigyan niyo po ako ng puso na malaman ko, ng karunungan, na malaman ko ano ang tama at mali. Dapat alam po natin, iba po talaga yung ideal sa real, no? Magkaiba po yung ideal at real, no? Yung ideal thing po ay at least sa murang isipan ni Solomon, kung ako ang magiging hari ng dakilang bayang ito, dapat alam ko kung ano ang tama at dapat ko alam ang mali. At lakas ng loob gawin ang tama, at lakas ng loob hindi gawin ang mali. That's basic, no? Yun po yung basic na dapat naging damdamin ng isang namumunong ng bayan, at ganun po si Solomon. Yun po yung kanyang hinangad. Patuloy po natin ipanalangin,
no? Dahil nangyayari sa ating bayan, magulo, kapapalit lang ng Senate President, sa Lunes magpapalit na naman yata. No? Palit-palit, no? Kasi nga, politika. Ang politika, hindi nila alam paano. Yung sarili nila lang ang tinitingnan nila. Hindi nila tinitingnan yung tama ba na ginagawa nila o mali ba yung ginagawa nila para ba sa ikabubuti. At ang kailangan po ng ating gobyerno ay panalangin. No? Ipanalangin po natin ang ating mga pinuno, ipanalangin po natin ang ating pangulo sa pangunguna sa ating bansa, no? Yung kabuuan po ng pamahalaan, ipanalangin po natin ang ating bayan, ang lahat ng sangay ng ating pamahalaan. Bakit? Para makapamuhay tayo ng payapa. Yan po ay inutos sa atin ng Diyos na ipanalangin sila. Sapagkat po, yun inutos ng Diyos sa atin, o ang ating mga namumuno sa ating bansa, upang makapamuhay tayo ng payapa, no? Hindi maligalig. No? Tayo po'y maunlad, masagana, sapagkat yan po ang kalooban ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hindi ho maligalig, hindi ho magulo. Ayaw po ng Diyos ng kaguluhan. Kaya sabi ng Panginoon, ipanalangin natin ang mga namumuno sa atin. Mga kabiyaya, sa murang gulang po ni Solomon, siya po'y lumapit sa Diyos sa panalangin ng pagkilala ng pangangailangan ng karunungan para magampanan ang kanyang gawain. Hindi lang naman po sa pamumuno sa bansa ang kailangan natin ipanalangin, maging sa mga pamumuno ng simbahan. Panalangin po natin yung namumuno sa simbahan, yung mga leader ng ating simbahan. No? Kasama rin po yung bigyan sila ng karunungan na pamumunuan ng bawat simbahan. Ganun din po sa mga tahanan. Ipanalangin natin ang mga ama at ina ng tahanan na mabigyan sila ng karunungan para gabayan ang kanilang sambahanan. No? Karunungan para sa may-ari ng mga negosyo. Panalangin po natin yon. Paano sila makapangasiwa, kung paano mapanghawakan ng kanilang mga empleyado. Lalo na kung ito po'y napakarami na. Di ba? Pagka lumalaki ang kumpanya, hindi na po ito, mahirap na po itong pamahalanan. Kailangan nila ng karunungan na nagmumula sa Diyos. No? Kailangan po nila yon. Ang ganitong kaisipan po ay pinamalas ni Haring Solomon, ay hindi po isolated na nangyari sa kanya lamang. No? Tingnan po natin, ano po yung makikita po natin. Same admission ni Moises. No? Inamin po ni Moises, ang sabi niya, ako po'y mahinang magsalita. Tama? Alam niyo po yun, natintindihan niyo yan. Nung tinawag po si Moises, bakit ako? Biglang naging paniki, ba't ako? No? Sabi niya, I'm a man of low speech and tongues. No? Medyo bulol po ako, sabi ni sabi ni Moises, bulol ako. Medyo hindi ako intellectual magsalita, no? Hindi siya eloquenteng magsalita, hindi siya marunong magsalita, sabi po. Aminado naman po siya ron. Hindi naman po siya nagdadahilan lang. No? Sabi pa nga niya, ako ba ang gagamitin mo para tumayo sa paraon? Sasabihin sa kanya ang mensahe ng Panginoon. Ang sabi niya, baka merong mas magaling pa kaysa sa akin. Yan po ang sabi ni Moses. No? Ang damdamin po ng inability o inexperience and very limited within your own means, yan po'y nararamdaman hindi lang ni Solomon, maging po ni Moises, at alam ko kayo din po. Tama? Nararamdaman po ba yun? Na minsan binibigyan kayo ng task. Oh, Brad, ikaw nga ang prayer. O ikaw nga dito. Di ba? Minsan nagugulat tayo, parang natatakot tayo. Kasi nga, merong limitasyon yung buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo po kung paano makapangyarihan nagamit ng Diyos si Moises, sapagkat ang mga buhay na isinusuko sa Panginoon ay ang mga buhay na may kapangyarihang nagagamit ng Diyos. Ang Diyos po ang gumagamit. Ano man ang iyong limitasyon, kayang punuan po yan ng Diyos. Pag meron kang limitasyon, kaya pong pasaganain, punuan ng masaganang biyaya ng Diyos ang iyong buhay. Say amen. Niniwala po ba tayo doon?
parehas din po na naging damdamin po ni Jeremiah. Inamin po ni Jeremiah na sabi po niya, I am but a young boy, I do not know how to speak. No? I am too young, sabi po ni Jeremiah. Bata pa ako, hindi ko alam magsalita. And you know the story, nakita po natin, he was able to use Jeremiah mightily dahil tulad po ni Solomon, tulad ni Moises, inamin niya na meron siyang inability, inexperience, at meron siyang limitation. Yun po ay mahalaga sa Panginoon. Pag hindi po natin kaya, sabihin natin sa Diyos, Lord, hindi ko po kaya. Meron tayong limitasyon, pero ang biyaya ng Diyos walang hangganan. Pag meron tayong limitasyon, tandaan po natin, may grace si God, walang limitasyon. Para makausad tayo doon sa ating limitasyon, hingin natin ang biyaya ng Diyos. No? Ganon din po si Peter and John. No? Si Peter and John ay isa sa mga alagad ng Panginoon Jesucristo, sapagkat ang mga taong ito ay ordinaryong tao lang. No? Hindi lang po yun. Sa kanilang feeling, no, sa damdamin, yun din po ang tingin nila ng mga tao sa kanyang paligid. Tinuturing silang walang pinag-aralan. Nagugulat nga po yung mga tao sa kanilang paligid, sila po ay ordinaryong tao lang, unschooled. Hindi po sila nakapag-aral. Yet, grace used them mightily. Hello. Di ba yung mga Hudyo, nagulat, sino to? Nagugulat sila, yung mga Hudyo, kasi si Peter ginamit sa mga Hudyo. Nagulat, sino tong mga ito? Hindi naman mga isda lang to. Pero dahil po sa biyaya ng Diyos, yung limitado nilang kakayanan, binigyan sila ng kakayanan ng biyaya ng Diyos. No? Grace is unlimited in its power. Walang hindi kayang gawin ang grasya ng Panginoon. Say amen. Acts chapter 4 verse 13, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled ordinary men, they were, ano sabi diyan? Astonished. And they took note that these men had been with Jesus. The only day in their curriculum vitae is that they had been with Jesus. Yun lang po yung curriculum vitae nila. Yung kanilang CV na sila ay kasama ni Jesus. No? Kasama sila ni Jesus. Pero nagulat po sila sapagkat namangha sila doon sa dalawang ito. Bakit? Dahil na-amaze sila na kaya nila, iba yung pananalita ng dalawang ito. Dahil pinuunuan ito ng biyaya ng Diyos. Hindi po sila nag-aral, hindi po sila mataas ang kanilang pinag-aralan sa pumosong universidad. Sila po'y ordinaryong tao lamang, pero kapag ang buhay ng isang ordinaryo ay inilagay sa kamay ng Diyos, yung ordinaryong buhay ay nilagay sa kamay ng Diyos, gumagawa po yung langit at lupa sa kanyang biyaya, magagawa ng Diyos ang lahat sa pamagitan po ng taong nagtitiwala sa Kanya. Say Amen. Sino po siya yung nagtitiwala sa Panginoon? No? Kala mo ordinaryo ka lang. Pero sa patingin ng Panginoon, ikaw ay extraordinary. Amen po ba? Kasi ang Panginoon ang pumili sa iyo. Sabi mo sa iyong katabi, pinili ka ng Diyos. Sa bawat kaso po ng binanggit po natin patungkol kay Solomon, kay Moises, kay Jeremiah, kay Peter and John, no? Meron pong mga pagkakatulad sila. Ano po 'yon? Meron po silang limitasyon. Pero sa biyaya ng Diyos, inalis po ng Diyos ang limitasyon at naging kagamit-gamit po sila para magawa ang pinagagawa ng Panginoon. Kaya kung sa tingin mo, hindi mo magagawa, magagawa mo yan. Sabihin mo sa Lord, hindi ko po kaya to, bibigyan ka ng Diyos ng biyaya para magawa ang lahat ng ito. Amen po ba? Kasi yung biyaya ng Diyos ay higit na makapangyarihan. Ang biyaya ng Diyos walang limitasyon. Amen po ba?
Kaya po sabi nito, ito ay hindi po yung pong pag-amin ng hindi mo kaya ay hindi po ito kahinaan. No? Hindi po ito kahinaan. Kaya nga po yung inability, hindi po yung kahinaan, yung limitasyon, hindi po yung kahinaan, kundi yan po ay katotohanan na meron talaga tayong limitasyon at kailangan po natin ng tulong ng Diyos. Mga kapatid, si Apostol Pablo po ayon sa mataas niyang pinag-aralan, pero ang kanyang pinag-aralan ay pag-aaral sa mga Hudyo. Tingnan po natin si Pablo. Siya po ay magaling sa kautusan. Siya po ay kung siya po ay naglilingkod sa mga Hudyo, no? Yung kanyang galing ay lutang na lutang, matalino po siya, mahusay po siya dahil siya po ay nag-aral at mataas ang kanilang pinag-aralan. Nag-aral po si Pablo sa paanan ni Gamaliel. Siya po ay dalubhasa sa titik ng kautusan. Pero kapansin-pansin po, kapansin-pansin po mga kabiyaya, si Apostol Pablo ay ginamit ng Diyos sa mga hentil. Kaya yung pinag-aralan niya patungkol sa mga Hudyo, sa kautusan, baliwala. Kasi ang hentil, walang kautusan. Tingnan po natin. Kaya po yung kanyang karunungan, sabi ni Apostol Pablo, ay isang maruming basahan at yan po ay itinuring niyang basura sapagkat siya tinawag ng Diyos bilang apostol ng mga hentil. No? Kaya po, wala po yun. Wala po sa kanyang pinag-aralan. No? Kaya po yung kanyang pinakamahusay na pag-aaral o edukasyon na kanyang nakamit ay hindi po nagamit sapagkat siya po ay tinawag sa mga hentil. Kaya kailangan po niyang umasa sa Diyos, sa biyaya ng Diyos, hindi sa sariling galing, hindi po sa sariling talino. Kailangan niyang makita ang kanyang limitasyon. Sabi niya, when I am weak, then I am strong. Sa kanyang kahinaan, inamin niya na siya po ay mahina. At sa kanyang kahinaan, siya po ay malakas. Tingnan po natin, we live in a world that pushes us to look strong and capable in everything. But God is not bothered when you admit your weaknesses. In fact, He works best in those who know that cannot depend on themselves. Gumagawa po ng the best na paggawa ang Diyos sa mga taong umaamin na hindi niya ito kaya. Mahirap po, no? May mga maririnig po kayo mga kapatid na yung kasalanan, yung original sin po ng tao ay pride. Yun din po ang naging problema ni Lucifer, yung pride. The fall of man, the fall of Lucifer is pride, no? Yun ang kasalanan na inaayawan at ayaw na ayaw ng Diyos. Pride is the sin that God hates the most, no? Yun po yung ayaw na ayaw ng Diyos, no? Kaya nga po, there is a reason why in God's wisdom He chose grace, because grace is the only antidote to pride. Biyaya lang ang tanging gamot sa pagiging mayabang. Kung meron pong makikipagtalo o makikipagyabangan sa iyo, no? Ang sagot po doon para siya ay magamot ay ang biyaya ng Diyos, no? Dahil sa biyaya ng Diyos, wala ka pong pwedeng ipagmayabang. Sa biyaya ni Jesus, si Jesus lang po ang bida. Sa biyaya, ang tinapos lang po ng Panginoong Jesucristo ang bida. Say amen. The moment we say, Lord, I can do this alone, His grace step in the Christian life is not about self-reliance, about trusting Christ who set apart from me, you can do nothing. No? Kailangan po nating makita na kapag tayo hiwalay sa Diyos, wala po tayong magagawa. No? Pagka may mga taong nagsasabi sa atin, ilagay po natin sa isip, no? Ilagay po natin sa isip, sagana na yung pong isang puno, ang sanga sa isang puno hiwalay, hindi ito makakapamunga.
tayo po'y sanga. Si Jesus po ang puno. Amen po ba? Kung tayo nakakabit sa puno, hindi ho nag-i-struggle ang sanga na mamunga. Hindi po yan namimilipit na para mamunga ka. Pag alam mo na nakabit ka kay Jesus, ang isang taong nakakabit kay Jesus, siguradong mamumunga. Hindi po pinipilit mamunga ang sanga. No? Dumami ka, mamunga ka, gawin mo to, gawin mo yan para makapamunga ka. Hindi. Dahil ikaw, alam mo na nakakabit ka sa puno, ikaw ay mamumunga ng sagana. Amen po ba? Kapag ikay nakakabit sa puno, sigurado dadaloy po ang bunga sa iyo sapagkat ang sustansyang nanggagaling sa puno ay dadaloy sa mga sangang nakakabit kay Kristo. Ibig sabihin, kung ikay kay Kristo, ikay mamumunga, mararanasan mo kusa yung lakas na darating sa iyo, kusa yung talino, kusa yung pabor, dahil dadaloy po ang biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Say amen. Tingnan po natin, lagi po natin ilagay sa ating isip, apart from the Lord, we can do nothing. Hiwalay sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Hindi ba't yan po yung pag-amin ni Solomon? Na hindi ko po kaya. Kaya si Solomon umasa sa Panginoon, binigyan siya ng talino. 12 years old, na pamunuan niya ng 40 taon yung bayang Israel ng mapayapa. Kaya po wala po sa pinag-aralan. Minsan doon tayo nakabase sa pinag-aralan. Kailangan abogado yung presidente. Kung minsan hindi nakapag-aral. Hindi nakapag-aral, ang tawag po sa nakapag-aral, hindi nakapag-aral na makasalanan is snatcher. Yung magnanakaw na hindi nakapag-aral, snatcher ang tawag. Yung nakapag-aral, ano tawag? Congressman. Hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat. Yun po yung tawag. Ibig sabihin, wala ho sa pinag-aralan. Ang kailangan ng isang namumuno, merong banal na takot sa Panginoon, alam niya yung tama, alam niya yung mali. At merong relasyon kanino? Kay Kristo. Tulad po ni Solomon, inamin niya, hindi ko po ito kaya, pero binigyan siya ng biyaya ng Diyos. Yung limitation ni Haring Solomon, binigyan siya ng biyaya ng Diyos. Hindi ko po sinasabing hindi mahalaga yung edukasyon. Pero marami pong mga tao na pwedeng magsabi, hindi yung edukasyon mo ang magpapayaman sa'yo. Tandaan po natin, pwedeng maraming sasabihin, yung edukasyon magpapayaman sa'yo. Hindi. Hindi po yung edukasyon magpapayaman sa'yo, kundi grasya ng Diyos ang magpapayaman sa iyo. Amen po ba? Maraming mga tao ang napakaraming titulo sa likod ng pangalan. Ang daming letra. Pag nakatapos, nadadagdagan ng letra yon ng pangalan. Pero hindi po nakalahati ng biyayang pinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Hindi po ito pagalingan sa mundo. Ito po yung palamuti lang po yan sa mundong ito. Kapag ngumiti po ang langit at pabor ng Diyos sa iyo, aakitin nito ang lahat ng pagpapala, lahat ng pabor patungo sa iyo. Naniniwala tayo doon? Dahil ikaw ay nakanino? Ikaw ay nakay Kristo. Yun po yung tinatawag na the law of magnetism. Mamagnetin po ng pabor, ng biyaya, ng grasya ng Diyos ang mga bagay na nararapat para sa iyo. Kasi hindi mo pwedeng kunin ng iba yung mga bagay na para sa iyo. Dahil ikaw ay na kay Kristo, meron pong biyaya at pagpapala na dadalhin ng Diyos, ng biyaya ng Diyos para sa iyo. Hindi po dahil magaling ka, hindi po dahil na ikaw ay mahusay, kundi dahil ikaw ay na kay Kristo. Dahil itinakda po ng Diyos ang pagpapala sa mga na kay Kristo. Ang sino mang na kay Kristo ay pinagpala. Sino yun? Sino mang na kay Kristo ay pinaburan. Sino po na kay Kristo ay mabubuhay ng mahaba. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, grace exceed what you ask. What you ask for. Hinihigitan po ng biyaya ng Diyos kung anuman ang hinihiling mo. Higit. Kaya sabi doon, di ba sabi sa New Testament, sabi doon, sa Diyos na makakagawa higit sa iyong hinihingi,
higit sa iyong, ninanasa. Higit. Pagka humingi tayo sa Diyos, ang Diyos humihigit lagi. No? Yun po yung sabi, di ba? Hinihiling po, hinigitan ng biyaya ng Diyos at ang mga bagay na hinihiling mo. Yun po yung tinatawag na amazing grace. No? When Solomon asked God for wisdom to govern his people, the request revealed his heart. Para kay Solomon ay mas mahalaga sa kanya na ang kapakanan ng kanyang mga kababayan na pamumunuan niya. Mapamunuan niya ito kaysa sa naisi ng sariling kapakinabangan o kaginhawahan. Yun po yung si Solomon. Ngayon po ba mayroong ganun Solomon? Yung bang iniisip yung kapakanan ng iba, ng kanyang kababayan o iniisip kapakanan ng sarili. No? Marami pong ganon. Pero si Solomon, ang gusto lang niya, magkaroon siya ng wisdom, magkaroon siya ng kakayanan na mag-govern niya yung kanyang bayang Israel. Sabi sa 1 King 3:9, following verses, ito po ay yung prayer po ni Solomon, give me a heart so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong. For who by himself is able to govern this great people of yours. Sa verse 10, and the Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom. So God replied, because you have asked for wisdom in governing my people with justice, and have not asked for long life or wealth or the death of your enemies, verse 12, I will give you what you ask for. No? I will give you what you ask for. Sabi po diyan, ibibigay ko sa iyo ang iyong hinihiling. Ano po ang hinihiling ni Solomon? Wisdom and discerning heart. Give me wisdom and I will know what is right and what is wrong. Give me a discerning heart that I know the difference between right and wrong. Yun po yung hinihingi niya. No? At courage to fight what is wrong, binigay po yan, hiningi niya sa Panginoon ang karunungan. Ibinigay po yan kay Solomon. Sabi po sa dyan, I will give you what you ask for. I will give you a wise and understanding heart such as no else has had or ever will have. Mga kapatid, kaya po ang bansag kay Solomon ay wisest man ever live on the face of the earth. Yun po naging dahilan kaya po siya binansagang pinakamatalino sa balat ng lupa. Wala pong nabubuhay noon at wala pong nabubuhay pagkatapos ni Solomon na mas matalino pa kay Solomon except for one. Isa lang po ang nakadaig kay Solomon. Isa lang po yon. Tingnan po natin. Matthew chapter 12 verse 42. Jesus said that queen of the south will rise in judgment with the generation and condemn it, for she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom, and now one greater than Solomon is here. Sino po yon? One greater Solomon is here. Sino po yon? By one admission, Jesus said He is greater than Solomon. No? Mas dakila po si Jesus kaysa kay Solomon. No? Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. No? Makita po natin yan. We cannot understand. Marami pong mga tao na hinihiling nila na magkaroon sila ng talino katulad ni Solomon. Bakit nila hihilingin ang talino katulad ni Solomon? Samantalang merong greater na mas matalino. Sino yun? Si Jesus Christ. Kung si Jesus Christ ay nasa iyo, mas matalino ka pa kay Solomon. Bakit? Kasi ang katalinuhan ni Jesus Christ nasa iyo. Na ang katalinuhan ni Jesus Christ ay mas higit kaysa katalinuhan ni Solomon. Sabi ng 1 Corinthians 1:30, Christ is the wisdom of God and Christ is in you. No? Yung wisdom ni God nasa iyo. Dahil Christ is in you, what do you have inside? Your born again spirit, the wisdom of God. No?
No? Not the wisdom of Solomon. Kaya po yung iba, yun sa mga tao na hindi naintindihan kung ano po yung finished work ni Christ, ang hinihiling nila, katalinuhan ni Solomon. Kung alam ng isang tao, ang finished work of Christ, na Christ is in you, Christ is greater than Solomon, yung wisdom ni Solomon ay hindi may kukumpara sa wisdom ni Jesus Christ at ang wisdom ni Jesus Christ ay nasa iyo sapagkat Christ is in you. Amen po ba? Di ba napakaganda pong marinig na tayo po'y matalino dahil kay Kristo. Sa krus po ng Kalbaryo, sinimulan po ni Jesus ang bagong kasunduan. Siya po'y namatay sa kanya, nung bigkasin niya po sa kanyang huling wika, Father, in your hand I commit my spirit, and the last he died. Namatay po siya at nabunit po ang kortina. Yan po ay ginawa ng Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng pagpapalang ng lahat ng bagay. No? Si Jesus po ay namatay, lumindol, at ang kortina ng templo mula sa taas ay napunit pababa. Ang ibig sabihin, tapos na po yung lumang kasunduan. Pumasok na po yung bagong kasunduan. Hindi ka na po dadaan sa templo. No? Hindi ka na po dadaan sa templo. Ikaw ngayon ang templo ng Diyos. Hindi ka na dadaan. Ikaw na mismo ang templo ng Diyos. Nananahan si Kristo sa buhay mo. Ang karunungan ni Kristo ay nasa iyo. You have the mind of Christ. Yung mind of Christ higit sa katalinuhan ni Solomon. Kaya salamat po sa Diyos. Ikaw po ay pinagpala ng karunungan ng galing sa Panginoon. Jesus si Jesus ay greater than Solomon. No? Wala pong dadaig kay Solomon except Jesus, only Jesus. Wala pong iba kundi si Jesucristo lamang. Amen po ba? Sabi ng 1 King chapter 3 verse 12, sabi doon, I will give you what you ask for. God said to Solomon, I will give you a wise and understanding heart such as no one else had ever will have. Walang iba. Wala pong ibang tutumbas sa talino ni Solomon maliban lang po kay Jesucristo. No other king in all the world will be compared to you for the rest of your life. Wala pong may tulad. Kaya po, sikat na sikat po si Haring Solomon. Dahil siya po ay pinakamatalinong haari nung panahon nang siya po ay nabubuhay at sa panahon ngayon. But only Solomon became the wisest man. He became the richest man ever live on the face of the earth. Siya rin po ang pinaka-mayaman. No? Hindi lang po yung kanyang hiningi, talino lang. Pero ano ginawa ng Diyos? Doon sa ating binasa. Binigyan siya ng binigyan siya ng kayamanan. Wala pong makakakumpara sa talino at karunungan, karangalan, karangyaan at kayamanan po na ibinigay ng Diyos kay Solomon. Ang ganitong prinsipyo, mga kapatid, ay hindi lang naman po nangyari kay Solomon. Yung hiniling po at ibinigay niya higit kaysa sa kanyang hinihiling, meron pa hong iba. Kaya tayo po ganun di ba? Higit sa ating hinihiling. Sa Diyos na makakagawa higit sa ating iniisip, higit sa ating hinihiling. Pag humingi ka ng isang bagay, hinihigitan niya ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Humihingi ka ng pagkain sa isang araw, ibinibigay ng Diyos pang isang buwan. Ganun po lagi ang biyaya ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. In fact, nangyari din po ito sa buhay ni Hannah. Yung tinuro po ni Ma'am Pren, no? Yung sa buhay po ni Hannah, 1 Samuel chapter 1 verse 20. Ang hiningi po ni Hannah, bigyan lang po siya ng anak. Pero yung anak na binigay sa kanya, hindi lang po basta-basta anak. Ang binigay na anak kay Hannah, propeta. Di ba? Ang hihingi lang niya, anak lang Pero yung binigay sa kanya ng Diyos, propeta. Di ba maganon? Ganon po yung mga hinihingi. Bigyan mo ako ng anak, pero ang binigay ng Diyos kay Hannah ay isang propeta. Tingnan po natin. Ano po yung damdamin ni Hannah? Ano po yung magiging damdamin ni Hannah? Humingi siya ng anak, pero prophet
of the Lord yung binigay sa kanya to lead the nation of Israel. Di ba? Parang proud na proud siya. Kasi kakaiba yung binigay sa kanya. Siguro pinagmamalaki niya, anak ko yan, that is my son. Kung minsan hinihiling po, iniling mo sa Panginoon ay isang anak, sino po sa inyo gano'n, humiling sa Panginoon, isang anak lang. Isa lang pong anak. Tapos lumabas, naging 12 anak na yung anak mo. Isa lang hiningi mo, pero naging 12. Di ba higit? No, ganun po ang Diyos. Hindi ho limitado ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, isa lang po yun po yung laging hinihingi ng mga tao, yung magkaroon ng isang anak. No? Humingi ng isang anak. Hindi mo alam, minsan humingi ka lang isang anak, tapos yung anak mo pa, paglaki pala, iba. Magiging presidente pala ng Pilipinas, senador, isang doktor. No? Pero isa lang hiningi mo, ilang hiningi mo, wala ka namang qualification. Pero ganun po ang Diyos. Kung humingi ka, hinihigitan ng biyaya ng Diyos ang hinihingi mo. Amen po ba? No? Kaya po, yun po yung nakita po natin dito. Humingi si Solomon ng karunungan, binigyan pa ng kayamanan. Pinakamayaman, pinakamatalino, pinakamayaman pa. Amen po ba? Sometimes you ask God for a simple thing, then God would just give you the best. Amen po ba? The best in His mind. Yun po yung kaisipan ng Diyos. Simple lang hinihingi mo, pero sa kaisipan ng Diyos, the best ang bibigay sa iyo. Amen po ba? Tulad po nung pong Serepta. Sa 1 King chapter 17, yung babaeng yung Sereptan woman, ay namumulot po yan ng panggatong. Tama? Sabi sa kanya ni Elijah, pagluto mo ako at kumain ako at pakainin niyo ako at kumain kayo. Sabi, ito na lang po yung pagkain ko at mamamatay na kami. Yun na lang. No, pero ginawa po ng babae, pinagluto at ito po ay nangyari. Yung huling pagkain nila ay hindi po naubos. Sumunod na araw, hindi po natuyan ang kanilang langis, hindi po natuyan ang kanilang harina. Ganun po ang Diyos. Pag humingi ka ng simple, lagi nag-i-exceed sa hinihingi mo. Amen po? Naniwala po tayo doon? Ganun din po yung istorya sa 5 tinapay at 2 isda. Nilagay ng mga alagad sa kamay ng Panginoong Yesus ang konting tinapay, 5 tinapay at 2 isda. Ano po nangyari? Ito po'y napakain ang 5,000 katao. Tapos ilan po yung mga alagad? 12 yung mga alagad. Tama po ba? Ilan po'y sumobra? 12 bakol. Yung mga alagad, nagkaroon pa ng Sharon. Nakapag-Sharon pa. No? Di ba ganun po ang Diyos? Simple lang, no? Makita natin, konting bagay na meron ka, pag inilagay mo sa kamay ng Panginoon, ito po'y kayang paramihin ng biyaya ng Diyos. Amen po? Kaya po, napakaraming tao po ang dapat maintindihan na mahalaga po na patuloy na magtiwala sa Panginoong Hesukristo. God is a God of abundance. God is a God of multiplication. He is able to give you more than what you ask for Him. More than you ask for Him. Tulad po ni Solomon, humingi po siya ng wisdom. God gave him wisdom, but also gave him wealth. Gave him honor and fame. Sikat na sikat. No, sikat na sikat po si Haring Solomon. Kaya kaya kahit hindi mo na hinihiling, pag tama po ang hinihiling mo, kahit hindi mo hinihiling yung ibang bagay, ibibigay siya ng biyaya ng Diyos sa iyo. Sagana po kasi ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Sabi po in Ephesians 3:20, the Apostle Paul writes, to Him who is able to do immeasurably more than all we ask and imagine. Higit sa ating iniisip, higit sa ating hinihiling, God is able to do. Magagawa ng Diyos higit sa ating iniisip. Ganun po ang Diyos. Higit pa
sa lahat ng mga bagay. No? Kaya nga po, ang God's power is according to His power that is work, no, within us. No? Gumagawa po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Power is the power of God that raised Jesus from the dead. Yung kapangyarihan ng Diyos, kung paano yung kapangyarihan ng Diyos kumilos sa buhay po natin ay tulad ng kapangyarihang bumuhay sa Panginoong Hesukristo. Kaya po sinabi ni Apostol Pablo, ang kanyang kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan ay ang kapangyarihang nananahan sa atin. Ang kapangyarihang gumagawa sa atin, kaya walang dapat ipangamba, sapat ang kapangyarihan ng Diyos na gumagana at may kapangyarihang gumagawa sa atin sa pamagitan natin. Amen po ba? Yung kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin. The power is the work within us. You have this power inside your born-again spirit. No? Kaya nga po, that's why lagi yung kapag tayo po ay nananalangin, humihingi tayo sa Diyos. Ano po yun? Paano po tayo nananalangin? Yung iba nakatingala. No? Pero ang kapangyarihan ng Diyos na nasa atin, nasa baba. Tingnan mo ang iyong sarili. Huwag puro sa taas. Kasi pag sa taas, parang sinasabi mo, malayo ang Diyos. Hindi po malayo ang Diyos. Ang Diyos ay nasa iyong puso. Pag nanalangin ka, tingnan mo ang iyong, tumungo ka at kausapin mo ang Diyos na nasa iyong puso. Amen po ba? Talking to God inside your born-again spirit. Kasi ang spirito na meron ka ay nasa loob mo. Amen po ba? Kaya nga po, anumang problema na meron tayo, tingnan po natin yung problema natin. Ano po ito? Hindi po yan giant. Ano po yung nakaraan? Gilanggam. Langgam lang. Ang bawat problema na meron tayo, dahil higit na makapangyarihan at malaki, ang Diyos natin at ang biyaya ng Diyos sa atin ay sagana. Say amen. Kahit merong resulta, ang doktor, cancer, no? Meron ka ng taning, wag po nating pakinggan. Ang paniwalaan natin ay ang dakilang biyaya ng Diyos sapagkat walang hindi kaya ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang sabi po nung iba ay bankrupt ka na, lugi ka na. Wag. Ang sabihin po natin kung ano ang sinabi ng Bible. What the Bible say, yun po ang ating angkinin. Amen po ba? I'm blessed and I'm highly favored. I'm a child of God. Sabihin po natin yung mga bagay na ito. Amen po ba? Sino po sa ininiwalang I'm blessed and highly favored? I'm a child of God. Diba? Kung ikaw ay anak ng Diyos, pababayaan ka ba ng iyong amang nasa langit? Hindi ka pababayaan. Walang amang na pinababayaan ng magulang. Higit, lalo na yung ating amang nasa langit. Paano natin nalalaman paano natin malalaman kung naniniwala ang isang tao na siya'y pinagpala? Madali lang po yan. Sinasabi ang kanyang pinaniniwalaan. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. You have to say it. I'm what you say I am. I am a child of God. I am forgiven. I am chosen. I am blessed and highly favored. I'm healed. I'm healthy. Sabihin mo kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Bigkasin mo kung ano ang iyong binibigkas ng Diyos para sa iyo. You are more than conqueror. Amen po ba? Kay Kristo, tayo po'y laging tagumpay. Amen? Sino sa inyo niniwalang tagumpay siya? Kaya do not limit God's with small thoughts. Yung ating mga kaisipan, huwag natin limitahan ng Diyos. No? His grace is abundant and overflowing. Yung biyaya ng Diyos ay sagana, umaapaw pa. Saan ka pa? Sa Diyos ka na. Amen po, sa Diyos ka na. Pag tinanong ka ng kaibigan mo, kumusta ka na? Eto, nakakaraos. Diba ganon? Eto, nakakaraos. Hindi po magandang pakinggan sapagkat hindi po kasigurado kung bukas ay makakaraos ka. Kasi yung araw lang na yun sinabi, eto, nakakaraos. No?
Sapagkat umaasa ka lang araw-araw na makaraos ka. Mga kapatid, kapag tinanong ka, kumusta ka? Eto, pinagpala, pinaburan, masagana, malusog, malakas, masigla, pinagpala, all is well. Bakit? Kahit hindi ka well, aminin mo, angkinin mo, sabihin mo na all is well because yung pinaniniwalaan mo. Hindi mo pa naranasan na ikaw ay pinaburan. Marami ka pang bayarin. Pero ideklara mo ang iyong pinaniniwalaan dahil kay Kristo, you are blessed and highly favored. You are charito. Sabi mo sa iyong katabi, you are charito. Hindi po lahat na nangangahulugan ng lahat ng material na bagay ay hinihiling natin sa Diyos ay kaagad-agad na binibigay sa atin. Tandaan po natin. Hindi ho nagre-raise ang Diyos ng mga spoiled brat children. Hindi po agad-agad. Dahil God is raising responsible children, mature children, na maaaring hindi mo agad makukuha yung hinihiling mo, but God is maturing you. No? Hinihahanda tayo ng Diyos. You begin to believe that God makes everything beautiful in His time. Kaya wag tayong mainip. Bawal mainip. Sabi mo sa katabi, bawal mainip. No? Matatapos din si pastor. Bawal mainip, no? Bawal mainip. Tandaan po natin, laging may bukas. Napansin po ba natin? Laging may bukas. Paglagpas ng gabi, sinabukasan, may bukas po, tama? Ibig sabihin, bawat araw mayroong pag-asa sapagkat si Kristo ang living hope. Si Kristo ang ating pag-asa. Amen po ba? Na sa bawat araw ng buhay po natin, laging may pag-asa dahil ang biyaya ng Diyos ay sagana sa bawat isa sa atin. No? Kahit hindi masyadong maganda, yung benta mo, no? Parang walang pumapasok sa ating yellow basket. No? Yung mga nag-online. Pero another day, meron pong pag-asa. May pagpapala at biyaya na nakalaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Number 2 yon, grace exceeding what you ask for. Nag-exceed po ang biyaya ng Diyos sa lahat ng ating hinihiling. Kaya yung istorya po ni Solomon is amazing story. Nanghingi siya ng wisdom. God gave him wisdom, but He gave him also wealth and honor. Yung hinihiling niya, binigay niya sa kanya at meron pang bonus na ibinigay ang Diyos sa kanya. Pangatlo, grace prosper you with divine purpose. Si Solomon po humingi ng karunungan, binigyan siya ng karunungan, pero binigyan din siya ng kayamanan, karagdagan, karangalan, kaunlaran at impluwensya sa buong mundo. Tandaan po natin, no? Mayaman po si Solomon. Kaya po siya po ay may impluwensya. Di ba? Pag mayaman may impluwensya. Hello? No? Sabi nga doon sa golden rule, who has the gold makes the rule. Yun po yung kasabihan, no? Yung kasabihan. The golden rule, he who has the gold makes the rule. And that is true. Meron pong ganun talaga. Sino po ang pinakinggan ng tao? Yung may pera. Pag wala kang pera, pera ka. Huh? Tama ba yun? O mali? Huh? Kaya kung may pera ka, pinakikinggan ka ng kamag-anak mo, yung kamag-anak incorporated. Huh? Pag may pera ka, pinakikinggan ka ng empleyado mo. Bakit? Ikaw may-ari ng kumpanya. Diba? Kaya nga po, kung meron kang resources, pagpapala at biyaya ng Diyos na ibinigay sa iyo, meron pong purpose yun. Kaya ka pinagpala ng Diyos. Si Solomon, siya po ay pinagpala ng Diyos. No? This overflow of abundance and blessing of Solomon's lives was not random. It was very purposeful. Hindi po pangkaraniwan. Merong layunin. Hindi po nangyari lang yon. May layunin. Why did God give wisdom and wealth, no, and honor kay Solomon? Bakit? It shows
Doon po sa 1 King chapter 10 verse 23 to 24, si Solomon become richer and wiser. Not only richer, but wiser, not only wiser on the earth. No? Kaya siya po yung pinaka-richest, siya po yung pinaka-wiser. Sabi po sa verse 24. People from every nation came to consult him to hear the wisdom of God had given him. Sino po ang nagbigay ng wisdom? Ang Diyos. Hindi hukusang wisdom. Binigyan siya ng wisdom. May impluensya po ba si Solomon? Meron po ba impluensya? International yung kanyang impluensya. People from all over the world pumupunta sa Jerusalem, umuupo sa paanan para makinggan ang karunungan ng Diyos na ibinigay kay Solomon, tulad po ng Queen Sheba. Si Queen Sheba po ay, ang tawag po sa kanya, Queen of the South. Yung Queen of the South, the modern name po ay Yemen. Yung Queen of Sheba, Yemen po yan. Kaya ang tawag po doon, even the Queen of Yemen, before ay papunta sa Jerusalem para umupo sa paanan ni Solomon at pakinggan ang karunungan ng Diyos na ibinigay po kay Haring Solomon. Si Haring Solomon ang naging advertisement ng pabor ng Diyos. Siya po ang naging billboard. Siya po ang naging ads ng pabor ng Diyos na yan po yung dahilan kung bakit pinaunlad ng Diyos ang buhay mo dahil gusto ng Diyos gawin kang billboard. Sino sa inyo gustong umulad ng buhay at maging billboard? Maging advertisement ng biyaya ng Diyos. Gusto ba niya yan? Ako gusto ko yan. Gusto mo ba yan? Sabi mo, gusto ko yan. Gusto ng Diyos na gawin kang advertisement para ipakita sa inyong kamag-anak, ipakita sa inyong mga kaibigan, kakilala, ang sino man ang kakilala mo, maipakita ng Diyos na dahil ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay pinaburan, ikaw ay pinagpala, ikaw ay pinaunlad, ikaw ay malusog, masigla, malakas, ikaw ay mabubuhay ng mahaba. Ikaw ay advertisement ng biyaya ng Diyos. Sino may gusto nun? Amen. Ang karunungan po ni Solomon ay hindi po nagtuturo ng kanyang sariling karunungan lamang. Si Solomon po, ang story ni Solomon, doon po siya sa kanyang pinanggalingan ng karunungan, ito po ay nahayag ang karunungang ibinigay ng Diyos. Ang tunay na hari ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po? Ina-advertise na karunungan ni Solomon ang ginawa sa kanya ng Diyos, binigyan siya ng karunungan ng biyaya ng Diyos. Grace doesn't just bless you, it positions you to advertise His blessing and become a blessing to others. Kaya ka pinagpala para maging pagpapala. Sino siya niniwalang ganon? Okay lang yun. Mas magandang yung nagbibigay kaysa binibigyan. Kaya ka nagbibigay kasi bless ka. Kaya ka nakakapag-bless kasi binless ka ni God. Sino sa inyo gusto ng ganon? Hindi ka bine-bless, ikaw ang nagbe-bless. Yun po yung gusto ng Diyos sa atin. Kaya tayo pine-bless, kaya tayo may mga pabor, biyaya ng Diyos upang mapagpala ang iba. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi ho dulo at katapusan. Ang pagpapala ng Diyos ay platapormang ng entablado upang maibida sa mga tao ang pagpapala at pabor ng Diyos na ibinigay sa iyo. Say amen. Yun po yung entablado. Sa Genesis chapter 12, sinabi po ng Diyos kay Abraham, pagpapalain kita. It was not the end of itself. Let me, ulitin ko po ito. God said to Abraham, I will bless you and the world will bless through you. Pinagpala si Abraham at si Abraham ay naging pagpapala sa magitan na pagpapala sa mga tao sa kanyang paligid. And yung pong, hindi lang po siya napagpala, pati po yung kanyang buong pamilya napagpala. Pinayaman po ng Diyos si Abraham at naging pagpapala para sa iba. Ang pagyaman mo po, kapatid, sino po yung mayaman? Hello?
Sino po yung mayaman? Gusto ba niyo yumaman? Oh, ang Diyos ang mayaman at ang kayamanan ay binigay sa atin. Amen po ba? Ang pagyaman mo, mga kapatid, ay hindi lamang po isang pribilehiyo. Isa po itong responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa iyo, no? Para maibida po sa mundo na hindi talino, hindi po galing, hindi po husay, kundi biyaya ng Diyos ang nagbigay sa iyo ng kayamanan. Amen po ba? Alam mo po yan. You know that in yourself, marami pong mas magaling sa iyo. No? But God has blessed you. Ginawa kanyang plataforma o platform para maibida sa buong mundo ang kanyang grasya, ang kanyang biyaya dahil ang lahat ng nakay Kristo ay pinagpala at pinaboran. Sino sa inyo naniniwala doon? Dating also, yung po yung nangyari din kay Joseph. Si Joseph po ay isang ginamit ng Diyos para maging gobernador ng Ehipto para mapagpala ang kanyang bayan, maialis sa kamatayan, sa kagutuman. Amin po ba? Bakit po tayo nakakasiguro dito? Dahil naniniwala po tayo na marami pong mga taong mas magaling sa atin. Maraming mga taong mas matalino sa atin. No? Pero tayo po ay naranasan natin ang pagpapala ng Diyos sa atin. Amen po? Kaya yan po, ikaw po ay nakatayo, no, sa iyong sarili dahil po sa biyaya ng Diyos. Maaaring may kaklase tayo, yung Dean's Lister, honor roll nung ating panahon, pero hanggang ngayon sila po ay nangungupahan sa isang apartment. Pero ikaw, simpleng mag-aaral, may iba, tawag pa nga, nasa Ropor, pero ngayon, nakapagpatayo ka na ng apartment, hindi ka nangungupahan, ikaw na ang nagpapaupa sa apartment. Saan po galing yun? Sa husay po ba? Sa galing sa talino? Hindi. Sa biyaya ng Diyos lamang. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po, hindi ho sa talino, hindi po sa pinag-aralan. Hindi ko po sinasabing hindi mahalaga yung pag-aaral. Amen? Hindi ko po sinasabi na huwag pag-aralin. No? Hindi po. Ang pag-aaral ay mahalaga. Kaya nga po sa mga magulang, hanggat makakaya natin, pag-aralin natin ang ating mga anak. Pero hindi po yon yung nagpapayaman sa iyo. Hindi po yon ang nagpapaunlad sa iyo. Ang nagpapaunlad sa iyo ay ang biyaya ng Diyos. Ginagamit po ng Diyos ang mga bagay na ating nararanasan. Kaya sa ating mga magulang, ibigay po natin yung the best na maibigay natin sa ating mga anak. Pag-aralin natin sila sa higit sa ating makakaya. Higit sa ating makakaya, pag-aralin po natin sila sapagkat kung wala man tayong maipamana, ay naipamana natin ang pag-aaral para sa kanila. Amen po ba? Tandaan po natin, grace of God can do everything. Can do everything. Lahat ng bagay magagawa po ng biyaya ng Diyos. Amen po. The best you have ay katulad lang po ng 5 tinapay at 2 isda. Konti lang ang meron ka. Pero kapag dinigay mo sa kamay ng Diyos, ito po'y pararamihin ng Diyos sa buhay mo. Amen po. Meron pong pagpapalat biyaya sa mga nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Amen? Amen po. Okay, lalaktawan na natin to. 1 Timothy 6:17. Command those who reach in this present world not to arrogant, nor to put their hopes in wealth, which is such uncertain, but to put their hope in God, who richly provide us with everything for our enjoyment. Kaya po yung buhay po natin, i-enjoy po natin to. Pagpapalat biyaya, i-enjoy po natin. Yung kayamanan natin, i-enjoy natin. Hindi lang para sa atin. Tandaan po natin, pinagpala tayo hindi lang para sa atin. Para sa ating kapritsuhan, hindi lang po yon. Pinagpala ka ng Diyos para pagpalain din po yung iba. Amen? Enjoy po natin yan. Yung mabuhay po tayo, bilhin po natin ang gusto nating bilhin. Tayo po yung mag-enjoy, yung kalusugan na binibigay sa atin ng Panginoon. Mabuhay po tayo hanggang gusto natin. Kasi yan ang gusto ng Panginoon, na mabuhay tayo ng mahaba.
Pero ang lahat ng ito ay dahil lang po sa Panginoon. Tandaan po natin yung kayamanan, biyaya yan ng Diyos. Kaya wag po tayo umasa sa kayamanan. Umasa tayo sa nagbigay ng kayamanan. Amen po ba? Kahit na mayaman ka, hindi mo mabibili ang isang gamot para mapagaling ka. Meron nga bumibili ng gamot, kalahating milyon. May bumibili ng kalahating gamot, yung isang capsule, kalahating milyon, binibili po nila yan. Iniinom nila yan. Ang problema, iinumin yun sa loob ng 30 days. Uiinom ka pa lang, hindi ka pa umiinom, patay ka na. Bakit? Kasi mahal. Kaya yung kagalingan, kalusugan, sa biyaya lamang ng Diyos. Amen po ba? Merong gano'n, ang pampahaba daw ng buhay, kalahating stem cell po yata tawag doon. Pero ang totoo, wala akong kasiguraduhan pagka sa pera umasa. Amen po? Sasabihin sa'yo ng doktor, Dok, pwede ba, may kasiguraduhan ba? Isasanla ko, bibenta ko yung lupa ko para gumaling lang ako. Sasabihin sa'yo ng doktor, walang kasiguraduhan. Dahil ang kasiguraduhan sa Diyos lamang nagmumula. Amen po ba? Sa Diyos sigurado ka. Sa Diyos pinagpala ka. Sa Diyos ikay malakas, malusog, masigla. Ikaw ay mabubuhay ng mahaba. Amen po ba? Kaya nga po, ang wala hong pinakamasayang tao sa mundong ito, kundi yung taong walang sakit. Tama ba yan? Yung bang senior ka na pero wala kang sakit. Di ba masaya? Hindi yung 40 years old ka na, mukha ka ng 80 years old. No? Di ba? Pinakasabi po yun, kahit i-google nyo, ang pinakamasayang tao sa buong mundo, hindi po yung mayaman. Ang pinakamasayang tao sa mundo, yung walang sakit. Kasi marami pong mayaman, maraming sakit. No? Sabi po sa verse 18, command rich to do good. Sa verse 18 na ating binasa kanina. Yan po yung kasunod. Command rich to do good, to be rich in good deeds, to be generous and willing to share. Ang pagiging mayaman po, hindi lang po pribilehiyo, may kakibat din po itong responsibilidad. You are in a better position to do good, you can do good. Tama po yon. Makakagawa ka ng isang bagay na gumawa ng mabuti kasi nandoon ka sa posisyon na makakagawa ka ng mabuti. No? Kasi you have all the means to do good. Pero may mga tao na willing namang gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa, pero walang itutulong. But ikaw, kung meron kang maitutulong, gumawa ka ng mabuting bagay. Sabi po sa verse 19, in this way, no? Ano po yung in this way? In doing good, being rich in good, being willing to share, no? Will lay up their treasure for themselves as a firm foundation for the coming age. No? Ano po yung coming age? Where is the in heaven in the future? So that they, the rich, may take hold on the life that is truly life. Anong tunay na buhay dito ba? Dito po ba? Hindi. Ang tunay na buhay doon sa langit. Amen po ba? Yun po ang tunay na buhay. Kaya po, yung iba po, ang sakit ng kanilang karamdam, ng kanilang kalooban, gusto nilang tumulong, gusto nilang gumawa ng mabuti, pero wala silang kakayanang makagawa, wala silang kakayanang gumawa ng tumulong sa kapwa. Pero sa mga kayang tumulong sa kapwa, gawin po natin ang opportunity, gamitin po natin ang opportunity na makatulong sa ating kapwa. Kasi pag dumating na ang panahon, hindi na natin magagawa ito. Paano pag dumating na hindi na natin kaya, hanggang gusto na lang po tayo. Kaya pasahin po natin ang iba. Pasahin po yung kapatid mo. Pasahin mo yung kaibigan mo, kamag-anak mo. No? Na ikaw ay gumiginhawa sa buhay, pasayahin mo ang nanay mo. No? Yung nanay mo hindi nakakain kasi walang pustiso. Ipagawa mo ng pustiso yung nanay mo, hindi ka naman malulugi doon. No? I-support po natin yung church. Supportahan po natin yung church. Supportahan po natin yung pastor natin. Hindi ko pa sinasabi dahil ako pastor. No? Ito po yung laging sinasabi ni Bishop Emmy, telling the churches, support your pastors, support them, the women and men of God. Lagi po niya sinasabi yon.
kami pong mga pastor, nag-iisip na magtrabaho. Nag-iisip lagi, kailan ba magkakatrabaho? Pero mahirap po yung magtatrabaho pagdating sa bahay, mag-aaral ka. Napakahirap. Yung bang nag-aaral ka, kulang ang tulog kasi nga, pagod ka sa trabaho, pag nag-aaral ka, inaantok ka na. Gusto mo ay matulog ka na lang. Yung iba po, ibang mga pastor, sumusuko na sa ministry dahil sa kulang sa suporta. Gayong ang kanilang mga membro ay ginhawa sa buhay. Hindi ko po sinasabi yon dahil kasi kayo supportive naman kayo eh. Kaya yan po yung ating pinag-aaralan. Yan po yung laging sinasabi ni Bishop Emmy. I'm telling you, support your church, support your worker of God, support your relatives, make your family happy, pasayahin mo ang iyong pamilya, make every opportunity, yung pwedeng magawa mo, gawin mo na, dahil baka bukas, pangarap na lang, hindi mo na magawa. Gawin mo na kung magagawa mo. No? Gawin mo na. Bakit po natin ito sinasabi? I believe hindi mo kailangang humingi ng paumanhin kung paano ka pinaunlad ng Diyos. Naniniwala ka dahil ang Diyos po ang nagpaunlad sa iyo. Kaya huwag kang mahiya, huwag mong itago, yan ay galing sa isang marangal na pagpapala, biyaya ng Diyos, ilantad mo. Let the people know, pinagpala ka, pinabura ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay nag-enjoy, ilagay mo, #Charito. #blessed and highly favored. Amen po ba? Kasi nga po, yung goodness ni God, kailangan po nating i-advertise. Na yung laging sinasabi natin, in Christ we are blessed and highly favored, i-advertise po natin. No? Kaya yung pong kamay ng Diyos, bukas po ang kamay ng Diyos. No? Kaya give freely, share generously, and show His abundant grace. Pakita po natin ang masaganang biyaya ng Diyos. Bakit? Bakit natin sinasabi natin to? Your next season is not just your gain, but for God's glory and for the good of others. Your next season is coming, tama? The next season is not for my gain. The next season is for the blessing of the people around me. Naniniwala po ba tayo doon? Yung blessing, yung next season ng blessing na meron ka, hindi lang para sa iyo, kundi para rin mapagpala ang iba. Pagpalain po natin ang iba sapagkat ikaw ay hindi timba ng pagpapala, ikaw ay alulod ng pagpapala. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Masarap pong maging alulod ng pagpapala. Hindi po yung timba. Alam mo yung timba? Isahod lang ng sahod. No? Pero kung ikaw ay alulod, pag natanggap mo ang pagpapalang galing sa Diyos, dadaloy po yun. Di ba nakakita niyo alulod? Pag umulan, nakaraan umulan, baha lahat, no? Parang 3 oras yata umulan, hindi pa humihinto. Downspout. Pag tulo ng biyaya ng Diyos, dadalo yan. Maraming pupuntahan yan. Pero yung timba, sahod ka lang ng sahod. May stock lang yung dumi. Pero yung damadaloy, lahat ng pagpapala nasa iyo. Amen po. Nakita po natin, 3 bagay yung ating natutunan. 3 things when grace finds you in the story of Solomon. Grace show up in your limitation. Nagpapakita po yung biyaya ng Diyos sa iyong limitasyon. Gumagawa po siya, kumikilos siya. Grace exceeds what you ask for. Hindi lang po humihingi tayo, nag-i-exceed po yung binibigay ng biyaya ng Diyos. Mas marami. Humingi ka ng kaunti, mas marami ang binibigay sa iyo ng Diyos. Lumalagpas ang pagtugon sa iyo ng Diyos. Pangatlo, grace prospers you with divine purpose. Kaya ka pinagpala, merong divine purpose. You are blessed to bless others. Amen po ba? Okay, life application. Mabilisan ko na lang po. Number 1, acknowledge your limitation. Huwag maging mayabang. Sabihin mo, hindi mo kaya yan. Hindi ko alam yan. Yung bang nakakita ka po, minsan nakakakita ko po ng mga tao na ang tawag po sa kanila ay all-knowing. May mga taong gano'n, alam lahat. Alam ko yan. No, pagka may kwento ka, hindi, ako man, gano'n. Gusto po yung lagi siyang bida. Yung laging alam ng lahat.
Ayaw po ng Diyos ng ganun. No? Sapagkat pride po yon. Yung all-knowing, yung kumare mo, pag may kwento ka, may kwento rin siya. Ay, wala ka sa lolo ko eh. Mas wala ka sa lolo ko. Ganun po, di ba? All-knowing, alam niya, pag may narinig siya, narinig ka, may narinig din siya. Ayaw po ng Diyos ng ganun. Ang gusto ng Panginoon, be humble. Tayo po'y magpakababa sa harapan ng Diyos sapagkat yung all-knowing, yan po ay pride. Pride po yan. No? Mahirap po yung palaging pride na nagmamataas. Kasi ang nagmamataas ay binababa ng Diyos. Kapag nagmataas ka, meron kang kalalagyan. Ano yung kalalagyan mo? Ibababa ka. Kasi ang nagmamataas ay ibinababa. No? Kaya yung mga tao po ay kailangan, sabi po i-acknowledge po natin yung ating kahinaan. No? Sabi po rito, acknowledging your limitation is not a weakness, it's wisdom. Amen? Actually, Solomon admitted his limitation. Moses admitted his limitation. Paul admitted his limitation. Marami pong mga tao sa Bible na nag-admit ng kanilang limitation. Sila po'y nag-humble sa harapan ng Diyos. Pero ang biyaya ng Diyos ay dumating sa kanila upang sila ay tugunin sa lahat ng kanilang kahinaan. Pangalawa, declare wisdom, strength in your task. Pag meron kang assignment o meron kang task na i-declare mo yung wisdom and strength ng Lord. Hindi mo po kailangang hilingin, Lord, give me wisdom. Hindi po ganon. No? Hindi po ganon. Bigyan mo ako ng wisdom, hindi po ganon. Lord, bigyan mo po ako ng strength, hindi po ganon. Ginagawa lang po yan sa Old Covenant. Sa New Covenant ay kailangan mo ng pasalamatan ang ibinigay na sa'yo. Lord, salamat po sa wisdom. Lord, salamat po sa anointing. Di ba? Salamat po sa karunungan. Salamat po sa malakas, malusog, masiglang pangatawan. Yun po yung nasa New Covenant. Sa Old Covenant, hingi ka ng hingi. Hindi mo alam na ibigay na pala sa iyo, hinihingi mo pa. Ganun po. Sa New Covenant, pasalamatan sapagkat ang lahat ng nasa iyo ay na kay Kristo ay ibinigay na ang lahat ng bagay. Ang kailangan mo lang i-declare. Kailangan mo lang i-declare. Kay Kristo, nasa iyo ang lakas ng Diyos. You just need to appropriate. You just need to declare. You just need to affirm and declare what you already have in Christ. Don't approach your task in self-reliance. Release what Christ has already supplied. As you declare it, you step into the grace equips you to finish well. No? Pangatlo, manage your blessing for God's glory. Blessing is not a personal comfort. It is kingdom purposes. Grace enriches you so that you can enrich others. Hindi ho naiintindihan yan ng lahat ng tao. Hindi po. Yung nasa biyaya lang nakakaintindi rito. Amen po ba? Akala po kasi nila, yun pong pinayaman, sila po at pinaulad, sila ng Diyos para sa kanilang sarili lang. Akin to eh. Ako nagpakahirap dito. You miss the whole thing. It shows you yung verse na ito, alam mo na ang pagpapala, ang lahat ng biyaya na meron sa iyo ay galing sa Panginoon. Tingnan po natin yung verse na ito. Gamitin po natin itong memory verse. 2 Corinthians 9:11, the message po, ang translation, basahin po natin. Yon. Wealthy is every way so that you can be generous in every way, producing with us great praise to God. Yung mga taong magsasabing purihin ng Diyos sa buhay mo, purihin ng Diyos sa buhay ng tito ko, sa buhay ng kuya ko, purihin ng Diyos sa anak ko, purihin ng Diyos kay pastor, purihin ng Diyos sa leader ko, purihin ng Diyos sa nanay at tatay ko, dahil yan po ay makapagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Kapag nakita ng Diyos na ang iyong kayamanan, ang iyong
pinagkaloob sa yung biyaya ng Diyos ay tinutulong mo sa iba, yung mga tinutulungan mo, nagpupuri sa Diyos. Amen po ba? Tandaan po natin na lahat ng meron tayo, hindi para lang sa atin, kundi para itulong din sa iba. Every blessing you receive is both a gift and a trust. Regalo po yan sa katiwala yan. Kasi pwedeng ibigay yan ng Lord sa iba. Ba't sa iyo binigay? Ba't ibinigay sa yung magandang trabaho, ibinigay sa iyo? Ba't binigyan ka ng magandang sweldo? Pwede naman hindi sa iyo ibigay. Pwede naman ibigay yan sa iba. Bakit sa iyo binigay? Kasi yan po ay regalo at yan po ay tiwala ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Kasi yan po ay galing sa Kanya. Given not to boast himself, but to reflect God's goodness. When you manage your blessing with open hand, you turn resources into testimony of grace, bringing glory to God and good to others. Yan po ay napakagandang mangyari sa buhay po ng bawat isa sa atin, mga kabiyaya. Basahin po natin uli. Life application, number 1. Number 2. And number 3, manage your blessing for God's glory. Purihin po ang Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoon. And the big idea is, in Christ, my next season is coming. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sapagkat yung next season ng buhay po namin ay pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, paunlad ng paunlad, sapagkat ikaw ang nagplano ng buhay po namin. Salamat po, Diyos, sa mga pagpapala ng karunungan. Binigyan mo kami ng wisdom, knowledge, and understanding na galing sa iyo, Panginoong Jesucristo. Ikaw ay higit kay Solomon. Salamat po sa karunungan na meron kami na galing sa iyo. Salamat po, Panginoon, hindi lang po karunungan ang binigay mo po sa amin. Kami po ay binigyan mo ng buhay na malakas, malusog, masigla. Buhay na pinagpala at pinaburan. Buhay na mabubuhay ng mahaba. Buhay na pinagpala sa lahat ng bagay upang kami maging pagpapala para sa iba. At ang mga ibang pinagpapala ng aming mga buhay ay magpupuri at sasamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo. Tunay nga, in Christ, my next season is coming. Dahil kay Kristo, ang season ng buhay po namin ay pabuti ng pabuti, paunlad ng paunlad, sapagkat ikaw ang nagplano nito sa amin. Salamat po. Sa iyo po ang aming pinakamataas na papuri, pagdakila, paglalat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.